For this Saturday's edition of our Recline News Forum, uh, we have Bicol Saro Representative Terry Ridon, who is a member of for the minority sa House Committee on Justice na magde-decide, maghihiring sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Andito rin si DWSD ASEC spokesperson, Erin Demlao, na regular nandito sa atin. At nandito rin si Assistant Division Chief ng DTI, Surveillance and Monitoring Division, Mr. Joel Buwag. He will give us an overview of what the DTI is doing tungkol sa prices ng prime commodities at this point. While si ASEC Dumlao explain niya kung anong ginagawa ng DSWD sa mga i-repatriate ng mga OFWs from the Middle East. Saan tayo mag-umpisa? Kaya ASEC muna. ASEC, Dumlao. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais po nating ibalita na alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Na tulungan na ibsan yung kahirapan o yung paghihirap o yung challenges na nararanasan ng mga drivers po natin bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay mag-uumpisa na mamahagi ng financial assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation simula Tuesday next week dito po sa National Capital Region. 5,000 piso po ito na tulong pinansyal para matustusan po yung pangunahing pangangailangan ng ating pong mga tsuper. Mag-umpisa po tayo na mamahagi nitong tulong sa mga tricycle drivers. Sa katunayan po, tayo ay nakipag-ugnayan sa mga local chief executives at sa mga local social welfare development officers noong nakaraang araw na kung saan nag-agree po tayo na yung talaan o listahan ng mga tricycle drivers ay isusumite sa DSWD. Sisertipikahan po nila yung talaan na ito upang matiyak na lahat po ng mga tricycle drivers sa kanilang lugar ay mapasama at mabahaginan nga po natin ng tulong. Again, mag-uumpisa po tayong mamahagi Tuesday as early as 6 a.m. Meron na po tayong isasagawa na distribution activities per councilor district dito po sa Kamaynilaan. So, batay po sa aming pong batay po sa aming koordinasyon with the local social welfare development officers, approximately 139,000 na mga tricycle drivers ang bibigyan po natin ng 5,000 piso each. At ang gagawin lang po ng ating mga tricycle drivers ay dadalhin ang valid license, driver's license nila and a photocopy of it. At pupunta doon sa mga designated payout sites nila and sila po ay isuserve na o bibigyan na po ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Mga DSWD personnel po yung paymasters natin at sila po yung mamamahala doon sa distribution. However, meron tayong isi-set up na joint help desk. So kasama po natin dyan ang mga local social welfare development office representatives at TNU representatives so that if there are any concerns but not limited to discrepancies in the name, in the spelling as reflected in the driver's license and in the payroll, ay immediately mare-resolve po natin. Kasi ang utos sa amin ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na mabilis, maayos, yung pamamahagi ng tulong sa ating mga drivers and tiyakin na magiging komportable rin po at episyente yung distribution processes natin. Kasi ang ayaw po ng DSWD ay magpabalik-balik pa yung mga drivers because ayaw naman po natin na maantala rin yung kanila pong pamamasada. So, yan po yung
financial assistance na ipamamahagi ng DSWD. Karagdagan lamang po, ang DSWD ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, gayon din po sa OWA, para naman sa necessary support para sa mga kababayan natin, yung mga repatriated overseas Filipino workers na umuwi, bunsod nga po ng Middle East turmoil. So kami po, aside from the psychosocial interventions na ini-extend po natin, ay namamahagi rin tayo ng karagdagang tulong pinansyal at yung pong Sustainable Livelihood Program ay maaari din po nating ma-extend sa kanila para hindi na po iniisip pa ng ating mga kababayan yung pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay pag-uwi po nila ng kanilang mga probinsya. So lahat po ng ito isasagawa natin through the assessment of our social workers who will be assisting the repatriated overseas Filipino workers. So yun po muna for DSWD. Thank you very much. Pardon my ignorance. Paano po malalaman ng tricycle driver na beneficiary? Sa isang tricycle, minsan dalawang drivers. Tama po iyan. Na batay doon sa ating koordinasyon with the local social welfare development officers, posible nga po na merong 2 o 3 tricycle drivers na nagbabiyahe ng isang tricycle. Lahat naman po yan nakarehistro sa kanila pong mga TODA kasi hindi na based from the information submitted to us, hindi naman po sila makakabiyahe kung hindi sila rehistrado, wala silang permit. Kaya mahalaga po na kayo ay nakikipag-coordinate sa inyo pong mga asosasyon kasi ito pong talaan na isusumite ng inyo pong mga lokal na pamahalaan sa DSWD should reflect lahat po ng mga drivers na nag-operate sa inyo pong lugar. Ma'am, paano po yung walang sidecar? Yung motorsiklo lang, yung habal-habal, yung nag-aangkas, iba pa. They are affected as much as, or the same as the tricycle drivers. Well, yes. Sabi nga po natin, lahat naman ng mga drivers natin, na nagbabiyahe ay i-assist po natin. Kasi ang tingin po natin sa kanila, hindi drivers, as individuals in crisis situation. Kaya nga po, AIX yung ating intervention sapagkat sila ay in crisis. Apektado yung kanilang hanap buhay, kulang na o nabawasan na yung inuuwi nila sa kanilang mga tahanan, apektado yung pangtusto sa pang-araw-araw ng kanilang mga pamilya. Kaya ang tingin natin sa kanila ay individuals in crisis situation. So, if they are in crisis, sila po ay tutulungan ng DSWD. Tama po. Actually, nag-umpisa lang tayo sa mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region kasi batay po nung initial na pagpupulong, yung listahan daw po ng tricycle drivers ay ready na. Meron na po ang mga lokal na pamahalaan. So, sila yung inuna natin. Pero, susunod naman na po yung iba pang mga drivers. Jeepney drivers, TNBS drivers, taxi drivers, mga utility vehicle drivers, lahat po yan isusunod. Hindi lamang po within the National Capital Region, but nationwide. Umpisahan lang po natin next week with the tricycle drivers and then we'll extend the assistance or we'll provide the assistance to all other sectors. One-time payout lang ba ito, ma'am? Yan yung una nating nakikita, Pero po, binabantayan ng DSWD yung sitwasyon. Kung halimbawa po, mag-escalate, lumala po yung sitwasyon, at kinakailangan na mag-provide pa ng karagdagang intervention, kami naman po sa DSWD as lead in social protection ay titiyakin na makapag-provide tayo ng karagdagang pang-intervention. Paano po tayo The budget for assistance to individuals in crisis situation as reflected in the 2026 General Appropriations Act ay more than 60 billion pesos. 30 billion of which has already been released to the department, so that's ready for disposal. So yan na po yung ginagamit natin. Hindi lamang po dun sa pamamahagi ng cash assistance for tricycle drivers, but actually ginagamit na po natin yan para sa iba pang mga services under AIX, like yung medical, burial, yung araw-araw po na nagtutungo sa mga tanggapan ng DSWD. Pag sinabi po natin na mga drivers, uniform po ba yung ibinibigay natin sa
driver sa lahat? Ibig sabihin, uniform po ba yung halaga? At paano tayo nag-arrive sa halaga na yun? Under the guidelines of assistance to individuals in crisis situation, meron po tayong bahagi po ng material assistance ay cash relief assistance. So dito sa cash relief assistance, outright cash po iyan na ibinabahagi sa mga individuals na naapektuhan ng mga emergencies, disasters, and other crises. Na kung saan nga po, nagre-range from 1,000 to 10,000 pesos. Maximum yung 10,000 pesos, yung outright cash na naipro-provide natin. So, napagkasunduan na will provide 5,000 pesos sa mga drivers po natin. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pamumuno po ni aming Secretary, si Secretary Cristina Roque, ang aming pong price monitoring po, pag-ikot po namin on the first week and the second week of this month, ay nakitaan po namin na sapat naman po yung mga supply ng mga bilihin. Lahat po ng mga presyo po naman po nito ay naka-align pa rin po sa suggested retail price. Wala po tayong nakikitang pagtaas sa ngayon na epekto po ng pagtaas ng presyo ng langis ay hindi pa naman po nakaka-apekto sa mga binabantayan po ng DTI ng mga BNPCs o basic necessities. Sa ngayon po, ang DTI po ay gumagawa po ng mga nakikipag-usap po sa mga manufacturer para in case po, kasi sa ngayon po wala pa po kaming na kukuhang request from the manufacturer kung sila ay gustong magtaas. Formal request wala pa nagpapasabi. In case lang po na may magpasabi po, ang DTI naman po ay pag-aaralan po ang kanilang mga request kung ito po ay karapat-dapat na maipatupad yung kanila pong hinihiling na pagtaas. About naman po sa supply po, sa mga meeting po ni Secretary Roque po, ay sinasabi po ng mga manufacturers at retailers natin na hanggang May 2026 ay meron naman po tayong supply ng mga pangunahing bilihin. Sa ngayon po, ang DTI po ay nakikipagtulungan din po, nakikipag-coordinate din po sa Department of Agriculture para naman po sa mga bilihin po naman po sa agri-products. Unfortunately, hindi sila present ngayon. Siguro yun na lang po maibibigay ko muna sa part po ng DA. May coordination naman po through NPCC. Nagkaroon po ng meeting ang NPCC kahapon. Yun lang po about po sa DTI. So wala pang pagbabago sa presyo ng mga basic necessities. Yeah, opo, sa ngayon at ang sabi nga po ni Secretary Roque doon sa isang hearing sa Senado noong March 11 maaari na tumaas because of the logistic concern. Kasi alam mo naman na paglangis yung gasolina gagamitin sa pagdi-deliver ng truck maaapektuhan. Pero ang sabi nga ni Secretary, gumagawa naman din siya ng coordination about do sa ng port share. And then yung if ever po is yung para wag muna i-charge do sa toll fee yung ating mga truckers. Pero pinag-uusapan po, ngayon pong araw na to, meron pong usapan po si Secretary at dun sa 30 na mga logistic company. Kaya maglalabas po ng press briefing din si Secretary about dito. Okay. Ano bang, sa inyo pong pag-aaral, ano bang porsyento ng halaga ng binibili natin, kasi pagka pinya, DA yan. Pag inilagay sa lata, DTI na. Anong porsyento ng nakalata o manufactured na foods o goods ang apektado ng petroleum o yung fuel, yung energy cost? Sa ngayon po sir, ang aming pong secretary, ang sinabi nga po ay wala siya nakikitang problema doon sa cost ng paggawa ng produkto. Ang mas maapektuhan po talaga yung delivery o logistics. Kasi po, yung cost naman po ng produkto, maliit lang po yan. Pero ang delivery, nandun po yung malaking posibleng apekto nito. Kaya po yung iniisip po ng aming kalihim kung paano po ito mababawasan yung epekto sa pagtaas po ng bilihin kung tungkol po sa logistics ang pag-usapan. So, Director, kung may Division Chief po, Assistant Division Chief. Assistant Division Chief. Kung may magrereklamo dyan, mag-aralit, may placard, sabing tumataas ang presyo ng bilihin. Ang sasabihin lang namin, so hindi totoo yun. Batay sa inyong pag-aaral.
Kung ngayon po ipag-uusapan natin, hindi po totoo yun. Kung ngayon, pero sabi nga po, maaari pong dumating din yung panahon kung magtutuloy-tuloy kasi nagkaroon nga po ng balita na this coming Tuesday, magtataas na naman po ang presyo ng langis, may chance na tumaas din po yung mga presyo ng bilihin. Yan din po yung sinabi ni Secretary. So, i-connect ko lang po dun sa DSWD. Tama yung programa nila. Ang bibigyan ng ayuda, yung mga drivers, kasi sila yung primarily affected. Kasi yung take-home nila ang nabawasan. Pero yung bibilhin, hindi pa tumataas ang presyo, ayon sa inyo. Okay. Sir, sa ganitong mga sitwasyon, ano yung nakikita ninyo ng mga produkto na unang tatamaan, if ever, na pwedeng tumaas ang presyo in the coming days? Kalimitan naman po yung mga unang tatamaan po yung mga mabibiling produkto na madalas pong ginagamit natin mga mamimili, no? Lalo na po ng ating publiko, katulad po yung mga sardinas, katulad po ng mga sardinas, noodles, instant noodles, tinapay, gatas, kape, bottled water, detergent soap, yun po yung pwede na maapektuhan. Ano? Pero yung pong, kung gaano ito maapektuhan, kasi nga, ang tinitignan po ni Secretary dito, yung tungkol sa logistic, hindi naman tungkol doon sa paano ginawa yung produkto. Under the existing law, meron pong RA 7851, yung Price Freeze Act, di ba? Ano yung mga pangyayari kung kailan at sa papaanong paraan dapat ito i-take effect? Okay, R8 7591 Price Act, ano? If ever lang po na si Presidente po ay mag-declare ng state of emergency o state of national emergency. Kung napansin niyo po, pag po meron po tayong kalamidad, typhoon, nagde-declare po ng state of calamity. If ever po mag-declare po si Presidente ng state of emergency, automatic po, price freeze po tayo. Kung saan po, kung ano po yung last monitoring price, doon po ipa-price freeze po yung mga basic necessities lamang. At if ever po may magbebenta ng above the price freeze, ay ito po ay mag-i-issue po kami ng notice of violation. Katulad mga ginagawa namin sa mga dating na-issue ng state of calamity, nag-issue po ng notice of violation at meron po itong penalty na from 5,000 to 1 million pesos. Sabi po ninyo kanina, kinakailangang humingi ng pahintulot o ng informed ang kagawaran kung sakasakaling magtataas ng mga presyo dun sa mga pangunahing goods. Pero paano po natin naman minomonitor yung mga maliliit na mga mangangalakal, yung mga tindahan ni Aring Rosa, kunwari sa kanto, yung mga tindahan sa palengke, at ito, on their own, nagtataas din sila ng presyo. Ano pong intervention na ginagawa niyo para ma-monitor po ito? Okay, ano lang tayo, no? Ilalagay po sa konteksto. Ang DTI po, ang minomonitor po namin yung mga supermarket grocery. Kalimitan po kasi yung mga neighborhood, yung mga sari-sari store po, hindi namin minomonitor yan. Kasi kalimitan kumukuha rin naman yan sa mga supermarket grocery. Kaya kung mababa ang pagkuha nila, mababa rin nila maibebenta yung produkto. If ever naman po, because of competition, of course, kung mamimili naman, kaya pumunta dermerecho sa supermarket grocery, kung sakaling namamahalan sa kanyang neighborhood store, pwede naman yung gawin. So, ang treatment nyo sa sari-sari store, parang convenience store. Opo. So, hindi namin talaga siya minomonitor. Kasi po, talaga naman po, kung makita mo yung markup po niyan, I'm sure, baka ilan sa atin may mga sari-sari store, bababa naman po ang markup niyan. Kumukuha lang din po siya, hindi po sila nakakadirekta sa mga manufacturer. Kalimitan po, kumukuha din po yan, doon po sa mga tindahan lang po din. Mamaya na yung questions after we hear from Kong Terry. Ano yung magiging process ng Committee on Justice at this point? May 60 days na para ba? Saka siguro, Butch, para hindi tayo mawala dun sa flow, unahin nila siguro ni Kong Terry yung panukala sa Kongreso na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulong suspendihin ang excise tax on fuel. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong linggo ay pinasa po ng Kongreso yung pong bibigay po ng kapangyarihan sa atin pong Pangulo na suspindihin, bawasan, tanggalin yung pong excise taxes sa produktong petrolyo. No? Ito po ay historic, unprecedented, hindi po nagawa
kahit nung nagdaan. Kasi nung pong nagdaan, meron pa hong 3 buwang palugit para po magtanggal po at magsuspinde na excise taxes sa produktong petrolyo. Pero dahil tanaw po ng Kongreso at ng Pangulo ang napakahalagang intervention dito po sa presyo ng produktong petrolyo na ipasa na po sa Kongreso. Ito pong panukala na masuspindi ang excise taxes pagka po nag-declare ang Pangulo ng Pilipinas ng state of national emergency. So, as soon as mailabas na po ito, maipasa sa Kongreso, and hopefully sa Senado within the next few days at mapirmahan na po ng Pangulo ng Pilipinas, hopefully mag-take effect na po ito at magbenepisyo ang ating po mga kababayan. So, as big as 10 pesos per liter, yung po pwedeng ma-shave off sa presyo po ng produktong petrolyo pagka po nasuspindi yung po excise taxes. So, malaking bagay po ito, and hopefully within the next 2 weeks ay makapagbenepisyo na po at makinabang na po ang ating po mga kababayan dito po sa intervention po na ito. Kung baka naman pag sinuspindi yung excise tax, wala nang may pamigay, na-ex yung DSWD. Well, kailangan ho nating, totoo yun, kailangan nating sumalubong doon sa concerns po. May mga ilang senador, yan po yung binabanggit. Pero very important ho yung pagbalanse ng revenue at ano ho ba yung demands at aktual na pangangailangan ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang concern ng atin pong mga kababayan today ay yung pong usapin po ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo given inflated global prices. No? So, if it is something that can be undertaken in the soonest time, government will do it, and government is doing it today. No? So, yung pong usapin naman ho ng revenues, it will come, yung pong hindi naman ho galing sa excess taxes lang ang revenues po ng pamahalaan, meron pa ho itong ibang pagkukunan, and more importantly, yung pong more efficient tax collection is something that we ought to undertake as we move along the process po of suspending excise taxes. Okay. Kung may pangamba yung ilan na maaaring magkaroon nito ng killer provisions, o sige, ibababa, alisin ng excise tax, kung 3 months na mag-a-average na ganito, kailan pa po yun? So, sabi nyo nga, parang ang kailangang ibaba ay now. Pero kung may 3-month rule pa, tapos dun sa ika-3 linggo, no ika-3 buwan, biglang bumaba sa $80, ang di uulit na naman ng another 3 months ang bilang. Hindi ko kaya parang, to some extent, mag-create tayo ng false hope sa ating mga kababayan or moving target. To be clear, what makes today's intervention different is that as soon as the President declares a state of national emergency relating to petroleum prices, we don't have to wait for the 3 months to do an average. So pagka inflated po yung prices, more than $80 per barrel, and there is a declaration of a state of emergency, immediately implementable po ito. We don't have to wait 3 months for this particular suspension of excess taxes to in fact be implemented. Meron po kaming narinig ng mga panukalang kinocomplicate yung simpleng bagay. Hindi, dapat yun daw mayayaman kasi yayaman lang yan. Huwag bawasan daw yung excise tax sa kanila. Hindi ko po alam kung merong pamamaraan kung paano paghiwalayin sa gasolinahan, the so-called rich and the so-called poor. Alam po ninyo, laging debate ho yan In fact, even in previous administrations, lagi ho naman tumataas po beyond $80 per barrel po yung presyo po ng produktong petrolyo. At yan ho yung lagi binabanggit, more particularly po ng mga ekonomista. And I think, yan pong bagay na yan is something that is already answered by government and by Congress na ang totoo naman ho, this crisis on the prices of oil is confronted by the entire strata of economic sectors. So, ibig sabihin, hindi lang naman ho mga mahihirap yung nahihirapan dito. Kahit po yung mapagitnang uri, middle class, ay nahihirapan po sa bagay na ito. And what is most important today is for us to be able to provide immediate economic relief to our countrymen. And if it is something that can be implemented through the suspension of excess taxes, we will do it. No? Kasi, yung pong, for example, ngayon, magkano na ho yung presyo po ng
gasolina at diesel. 80 na ho yan. By next week, 90 na ho yan eh. In the next 2 weeks, for as long as the crisis persists, papalo ho yan ng 100. So, yung pong pagbagsak ng presyo because of the suspension, pagbalik to 90, pagbalik to 80, tingin ko malaki pong benepisyo yan across economic sectors, not just for transport, but yung kabuuan po ng ekonomiya po na nakabatay doon po sa presyo ng produktong petrolyo. So it's almost sure na ma-approve itong suspension ng excise taxes. Tingin ko po, I think it's just a matter of time. So, certified urgent po ng Pangulo ng Pilipinas ang suspension po ng excise taxes. So, almost finished na po at the level of Congress. Ito pong proseso na ito. So, pag naipasa po ito, hopefully by next week, maipasa po sa Senado by the end of next week din po. Saan? Yung Justice Committee. O, sige. Puntahan natin yung impeachment case against VP Sara. Ano yung development sa Committee on Justice? At what can the public expect from the 60-day na period na magdi-deliberate ang Committee on Justice? Well, siguro, bago natin pasukin yung proseso, no? Very important po na maglinaw doon sa remarks ni Vice President Sara Duterte na una, imbis ho na dapat yung krisis sa langis, yung pong kinakaharap ng Kongreso at ng gobyerno pong ito, ay yung impeachment daw po ng pangalawang Pangulo ang inatupag ng Kongreso at ng pamahalaan. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi po yung totoo. Kaya ho nga mag-undertake na economic relief at accountability measures na Kongreso all at the same time. So, ibig sabihin, in the same week, economic relief through the suspension of excise taxes on petroleum products, tumatakbo po yung proseso ng po nga impeachment ng atin pong Pangulo, ng atin pong pangalawang Pangulo. No? So, at the moment, inaantay po ng House Committee on Justice yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So, I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So, antayin po namin yon at the end of office hours no, ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So, in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. No? So, yung pong determination of sufficiency in grounds will be taken up, and hearing proper will proceed, I think around April 8th, if that is the timeline, in the event that the Vice President responds. No? In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, no, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. So, hindi na aabot ng 10 days yung time given to VP to respond? Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So, our expectation that she will respond. And she will Sunday kasi wala naman na pong pasok po yung Kongreso ngayon pong weekend. So, hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, no, to the House Committee on Justice. Very important din po before proceeding to clarify po on the remarks also of the Vice President that Congress is undertaking a fishing expedition relating to her impeachment. Hindi rin po ito totoo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Kasi what do we have today? We have the COA reports.
on confidential funds. We have the video recording of the threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. We have copies of the SALN of the Vice President. We have the affidavit of Mr. Madriaga relating to his role as a bagman of the Vice President. So, ibig sabihin, ito po pinapasabpina ng mga House members ay bahagi lang po ng pagdadagdag ng mga dokumento. And more importantly, yung po mga hinihingi, bank accounts, anti-money laundering council reports. Ito po ay mga bagay that can only be requested for in the course of impeachment proceedings. Kasi po, these are within the exceptions of the bank secrecy law. So, ibig sabihin, the complainants endorsers actually won't be able to get copies of these confidential documents without actual impeachment proceedings commencing. So, talagang tama lang po yung timing na dito po ilulunsad ito pong mga subpoenas na ito. And more importantly, at ito po yung hindi binanggit ni Congressman Jokno sa kanya pong motion for subpoena and to secure Mr. Madriaga, we will not just be doing a subpoena on the SALNs and bank transactions of Vice President Duterte and Attorney Manscarpio. We will also undertake subpoenas on the income tax returns of the couple, income tax returns, VAT returns, and SEC registration, all the businesses that had been listed in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. Nito pong requesting po of these documents. Again, of 18 million in 2011, SALN was around 7 million. The 2024 SALN was 88 million net worth. No, the cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So, what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So, saan po yun mapapaliwanag? Maipapaliwanag po ito doon sa sinasabi po nilang other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that had been listed in that SALN. So, ibig sabihin, yung 50 million po should be produced by these business interests, by these professional interests. No? And from our computations po, ang dapat po nating makita dito in the course of proceedings, a revenue over 17 years of around 200 million to 400 million para mailuwal po natin yung 50 million na gap between yung pong 30 to 40 million cumulative salary and yung pong 88 million na net worth in 2024. Kung balikan ko lang yan, ano, pag kailangan ba ipaliwanag yung 50 million na gap, hindi siya pwedeng gumawa ng corrective measure. Kasi tinanong ko yan, kasi naalala ko yung kaso ng dating Chief Justice Sereno, erroneous submission ng kanyang SALN, and she was kicked out. Ibang bagay yung correction, ano? Ibig sabihin, kasi yung mere correction, for example, you did not disclose it into your SALN. Siyempre, ibang bagay yan kasi SALN should actually reflect yung pong accurate picture ng iyong wealth. Hindi ba? Pero, mas mabigat po kasi yung difficulty to explain the gap between yung cumulative salary and yung po actual stated net worth. No? Kasi, ano ho yun meron hong presumption, may prima facie showing po ng unexplained wealth. Hindi ba? Pagka that gap is actually not explained. So, the proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Kung, as a lawyer that you are, wala siyang isinumiting explanation. Walang documentation kung saan nagmula yung gap na 50 million pesos. Hindi ho ba kung ano man ang idaragdag niyang papeles, mahuhulog yun doon sa kategorya ng correction? Hindi siya nagpaliwanag yun So, technically, sa mata ng
ng logic, wala. Walang paliwanag, walang documentation. Kung naglagay doon, hindi ba papasok sa salitang correction? Well, ibigay ho natin sa kanya po yung benefit of the doubt, no? Kasi, syempre, ultimately, if it's something that can in fact be explained by three things, no? The SEC documents of the businesses and the law office. Second, yung pong ITRs and VAT payments, basically to show the revenue, di ma-explain ho nila yung gap, no? Pero, yung baka hindi ho nila ma-explain doon, yung pong hindi ho nabanggit na ilang bahagi o sa ilang mga particular na mga taon. Kung sino mag-explain, assuming na ayaw magpunta ng pangalawang Pangulo o magpunta man doon, kagaya nung pag-upo niya sa harap ng komite ng Kongreso ng mga nakalipas sa panahon, ayaw sumagot sa katanungan. Kung ganung ayaw sumagot, magpaliwanag o ayaw pumunta, pwede bang magpaliwanag ang kanyang abogado o hindi? Hindi po. Hindi po pwede pong mga abogado. But, for example, just to answer, before answering on the counsel question, yung pong pwede magpaliwanag on ITR and VAT payments ay yung pong BIR kasi they have copies of it that have been submitted to them over the course of the years. Like documents, of course, yung bank record will be the lawyer or funded. Lawyers there that these are the lawyers, but they cannot explain for the respondent. They cannot explain for the witnesses or the resource persons that will be invited. Kahit doon sa trial proper, kung mag-proceed na rin? Sa trial proper po, iba ho yung rules eh. So, pagka po ganun, I think the lawyers are allowed to basically represent and speak for the respondent po. Speaking of the Vice President's lawyers, Kong, ano ang kayo nagpahayag na merong dalawa doon na nag-enter ng appearance nila na medyo hindi kayo pabor? Ano ang move ng committee moving forward? Well, the committee po will deliberate on what to do po with the concern, no? Relating to the two lawyers. Wala ho kami objection to almost all of the lawyers. They are free to enter their appearance except for two. So, si Mr. Michael Powa and si Mr. Reynold Munsayak. Who are these personalities? These personalities were high-level officials in the Department of Education and in the OVP. No? While the Vice President was Secretary of Education. Si Mr. Munsayak was mentioned by Yusek Gloria Mercado, who had tried to influence her in the course of procurement processes. No? So, I think he will be called in as a witness, resource person during our proceedings. No? See, both of them had also served as a spokesperson for the Vice President. So, what we don't want to see would be a situation in which these lawyers will basically just state that they are bound within lawyer-client privilege when the question being asked to them relate to their actual work during their time in the OVP and departments of these two lawyers register their appearance and participate in the proceedings as lawyers. Speaking of Madriaga, are we expecting him, Kong, to appear during these proceedings? Yes, we are expecting Mr. Madriaga to appear. More importantly, to provide credibility to his testimony. Siyempre, we acknowledge the fact that he is a detained personality over a serious charge. But si Congressman Jokto is asking for further security to his person because of a supposed threat. So that is something that we will resolve as we get into hearing proper. No? Pero very important din po, yung pong inabot na rin nung mga admissions po ni Vice President on Mr. Madriaga. Ang sabi niya, wala siyang pagkakakilala, hindi niya kilala si Mr. Madriaga. And yung pong intervention ni Mr. Madriaga is only limited to a certain attorney or kilala. No, which is, I think,
was supporting the Vice President as well. But syempre, if you end it with Mr. Kilala, the next question would be, who is Mr. Kilala? And I think yung pong information would show na this particular person is also one layer away also from colleagues and employees, officials of the Vice President herself. No? So I think that needs to be further investigated. Legally kong allowed ba ng rules ng Kamara to take custody of Madriaga pag nagpasimula itong proceedings? At the moment, yung pong meron jurisdiction over Mr. Madriaga is the court po that has a jurisdiction on him, no? Doon po sa kanyang kaso ang kinakaharap. So, we will have to coordinate with that court and with the BGMP. So, if that court agrees that detention on Mr. Madriaga can in fact be transferred from BGMP to the House, then we will take him in. Pero it will be the court to actually decide whether they will agree. Siya po'y wala pong conviction o meron na? Si Madriaga. Paulit ang tanong? May conviction na ba siya o wala? Conviction wala pa. Currently detained lang po siya. So ongoing po yung kanya pong criminal proceedings. Tong, naalala ko nung last Congress, ang daming sorpresang ginawa ng Quadcom na lahat na sorpresa. Bigla pa lang may sumusulpot na testigo, may mga ebidensya. Aasahan ba namin yung ganun? Na earth-shaking surprises? We want the proceedings to actually be fair, no? And yun naman pong mga nakikita niyo na pong mga dokumento at mga personalidad, tingin ko more or less hindi na ho masyadong magbabago yun. Kasi, for example, on confidential funds, on the threat against the President, on SALN, effectively complete na po yung mga documentation and witnesses na pwede yung ipatawag sa mga usapin po na yan. So, yung talagang bago na lang talaga, yung pong sa Madriaga affidavit, no? At syempre, yung pong mga, at yun yung bago. At pangalawa, yung pong mga malalaman po nating dagdag na detalye doon po sa mga requests to the banks and sa Anti-Money Laundering Council. Kung meron hong makikitang mga dagdag pong impormasyon doon. Pero tingin ko labas pa ron, essentially complete na po yung pong linalaman po ng proseso po natin. Balikan po yung dalawang partikular na abogado. May kapangyarihan po ba ang committee na i-reject ang appearance ng piniling abogado ng nasasakdal? Tingin ko meron naman ho. Kasi very clear naman ho yung in-explain ho natin na conflict, no, of interest nila dyan sa bagay na yan. So, ang ayaw ho talaga natin is that these two lawyers will invoke client confidentiality if they're asked on matters relating to their work in the Department of Education and in the Office of the Vice President. Kasi pwede ho talagang mangyari yun. So, I think we would rather reject their entry as lawyers para we can basically call them in as witnesses, resource persons in the course of the proceeding. Kasi anyway, kahit naman tanggalin po ninyo yung ng dalawa, yung pong 16 lawyers na atin pong pangalawang Pangulo, may 14 lawyers pa rin naman ho na pwede hong kumatawan sa kanya sa proseso po sa Kongreso. Naisip niyo po yung ganyang katanungan sa inyong isipan. Nagdududa ba kayo na kaya siya, yung dalawa, pinangalan ng abogado para mapanatili ang kanilang katahimikan? Tingin ko hindi naman. No? I would rather think na, siyempre, talaga naman ho nagsisilbi sa pangalawang Pangulo, yung pong dalawang mga abogado pong ito. So, pinili po ng pangalawang Pangulo ito. Pero, tingin ko, may kapangyarihan ho talaga ang House Committee on Justice to raise their concerns and to dispose of the question on whether we would want to avoid this particular conflict of interest to exist in the course of our proceedings. Ano naman po yung pinagbabatayang batas? Kasi alam niyo naman, magdidebate ng gusto dyan. Yung client-lawyer, yung privilege, iba'y batas o isang tradisyon lamang? Kasama ho yan doon sa mga ethical standards ng mga abogado.
So sa totoo lang, katulad halimbawa nung source confidentiality ng media, di ba? Yung pong patient confidentiality ng mga doktor, yung pong confidentiality ng mga pari, di ba? Yan po yung mga bagay na within courts, within court proceedings, and within impeachment proceedings, hindi ho talaga pwedeng ipilit nung po nga mga nagpapatupad po ng mga proseso po na ito. So, I think para lang ho maging malinaw na hindi ho pwedeng blanket confidentiality yung pong babanggitin nito pong dalawang abogado po na ito. I think we would rather reject their entry of appearance as soon as we get to resolve that question. Medyo curious lang ako. Sino magbabayad ng fees ng abogado? Out of her personal funds or OPP funds yan? Hindi ko po alam. I think that question is better asked to the Vice President. Pwede rin po kasi volunteer lawyers po eh. Yung pong law offices na magre-represent and lawyers na magre-represent. So, I think better asked to the defense po yun. Meron bang pagbabago sa composition ng mga private prosecutors, Kong? O nakikita ba natin na in the coming days magtatalaga na rin ang liderato ng mga private prosecutors? Wala pa. Medyo maaga pa. Yung pong usapin po ng prosecutors. Kasi yung prosecutors po presupposes na tatawid na po to the Senate. No? Medyo malayo pa ho tayo doon. Ang timeline ho natin for hearing proper would be around April to the middle of May. No? So, hopefully, it can be transmitted to the plenary for voting by around end po of May. Balikan po natin yung mga accusation leveled against the Vice President. Mula po sa isang pananaw ng isang abogadong kagaya ninyo, ano sa tingin ninyo yung pinakamabigat na paratang na dapat harapin ng pangalawang Pangulo? Alam po niyo, mabigat lahat eh. Sa totoo lang. Mabigat po yung paggamit ng confidential funds. And katulad ng binanggit ho during the previous proceedings, kailangan ipaliwanag sa paggamit po ng confidential funds. Bakit po ginagamit yung confidential funds? For non-confidential expenses. So, binanggit po ng COA yun. In fact, yung pong notice of disallowance ng Commission on Audit on the use of confidential funds for 2022 has an actual objection on the use of it relating to team building activities. No? So, ibig sabihin nun ng team building activities, ito po yung ginagawa ng mga opisina, ng mga kumpanya, hindi ba? Pagka gusto nila palakasin yung camaraderie po ng mga empleyado. So, prohibited use ito pong bagay na ito sa confidential funds. No? Kasi, very specific po, yung pinagagamitan lang po ng confidential funds. So, ibig sabihin, very important po yung confidential funds for the reception of confidential information. So, hindi yan pwedeng gamitin doon sa ordinary administrative expenses, katulad ng team building ng isa pong opisina. Isang bagay pa lang ho yun on confidential funds. No? Ibang bagay pa ho yung paggamit ng mga rental para sa pag-upa po ng safe houses at 500,000 pesos per safe house ng confidential funds po na ito. And ang pagtingin ho namin, para mataas yun para sa rental po ng safe houses. Kasi ang 500,000 per month, hindi lang ho ito over the course of 11 days, ay pwede na hong makaupa yan sa Forbes Park, Dasmariñas Village, pinakamahal na kondo sa Bonifacio Global City. No? And even if doon man talaga ho umupa, ang tanong ho ng mga intelligence community, bakit doon kayo uupa? Sa mga mahal po na mga lugar po na yun. Ba't nyo doon itatago yung inyo pong mga confidential issues? So, yun yung confidential funds. Yung pong second, yung pong death threat against the President, the former House Speaker, and the First Lady, tingin ko malinaw ho yung ebidensya doon. Malinaw din ho yung in-explain ni Congresswoman Janice Digamo na kahit sabihin mong conditional threat, ito pong mga bagay na ito, it can still result into an actual killing as what had happened to her husband, Governor Digamo. It started with a conditional threat, evolved to an actual threat, and then ended into his killing. Hindi ba? So, yung bagay na yan, hindi ho minamaliit
ng Kongreso. And more importantly, meron pa isang instance eh. Hindi lang naman ho yung during that press conference ho nagbanta ang Vice President against the President. Meron pang isa kung saan sinabi niya na gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo, and it is something that is not conditional as far as the committee is concerned. And pangatlo, yung pong SALN, nakita naman ho natin, malaki ho yung pagkakaiba, kailangang ipaliwanag yung 50 million gap between cumulative salary and the net worth as stated in 2024. May sabpina na po bang ibinigay dun sa mga bank records? Gagawin ho yun as soon as we get into hearing proper. So, we have to go into a determination of sufficiency in grounds first, after which, if we proceed from there, yun na pong mga motions po na yan yung i-dispose. So, saan po makukuha yung records? Kasi sabi nung ibang bankero, 10 taon lang naman sila minamandato na ikip ang records. So, sa Central Bank, meron bang ganun? Na record na gano'ng kahaba? Hindi, yung po AMLAC, I think meron po yung records, no? Across the years, no? So, syempre, we will follow yung pong mga prescriptive periods po nung pong mga bangko at ng AMLAC, no, to make a determination on the inflows and the outflows and the transactions, no. Pero gusto natin makita ano ba itsura talaga po ng bank records ng mag-asawang Duterte at ng lahat pa ho ng mga related transactions po sa kanila pong mga accounts. Meron akong tanong kay Representative Terry Ridon. Matanong ko kayo, no? Pardon the ignorance of my question, but do you foresee the ICC court trial, full-blown trial, and the trial of BP Sara coinciding within this year? And if ever this happen, let us be a little speculative. Would we expect some political instability or something, or chaos, or what, if these two trials coincide within this year? I don't think we're looking at political instability. I think we're looking at an implementation of justice and accountability mechanisms at different levels. No? So tama po kayo, we're expecting the ICC to proceed against the former president going into full trial, and on the impeachment of the vice president, when I speak for the House Justice Committee, we're taking it on process by process, step by step. No? So there are particular votes po kasi that need to be surmounted before we go to trial, no? And before we go to plenary. So hopefully by end of May, mas meron po tayong clarity on the impeachment question. Pero on the ICC question, I think mas advanced na po yung inabot nila. So I think they will proceed to trial as soon as the confirmation of charges decision is released. If I may ask you, just going a little further, do you think or do you anticipate we will be creating some sort of a hero out of these Dutertes when we know what they've done to our country? That question is best asked on the nation itself. No? So, sa totoo naman ho, these are processes na pinagdadaanan po ng atin pong mga institusyon, at sa dulo-dulo naman ho ang mamamayan po yung magpapasya on what the historic record of these personalities will be. Just one last question, Congressman. Well, sir, going to the proposed return of the Philippines to the ICC, do you favor such return? And what is your sense of the institution, the House, when it comes to this issue? I think yung pong mga human rights advocates and those that had seen the importance of the Rome Statute will have no objection to a return to the International Criminal Court. No? Tingin ko dapat hindi ho talaga tayo umalis from the beginning dahil mahaba ho yung proseso na pinagdaanan natin para pumasok po rito. At nakita naman ho natin, mahalagang mekanismo po yung pong mga international processes katulad ng ICC
to make sure na in the event that justice is not found in the Philippines, justice can in fact be found somewhere else. And for the former president, this is the mechanism that is being implemented on him today. Thank you, Mr. President. Kong, do you expect the House to remain unified in supporting the impeachment case against the Vice President? Do you expect the House to remain unified? Well, we just have to return to the vote, no, on substantiality. The vote was 54, and it was supported by parties that are within the leadership of the House, no. So, and yung pong 54 is more than half of what is required for the 106 votes to impeach an impeachable officer, no. So, tingin ko naman po, as soon as we get to plenary, if that 54 votes hold, it would not be difficult to reach 106 to impeach the Vice President. So, I think it will ultimately depend on gaano ho ba kaseryoso ito pong proseso na pagdadaanan sa House Committee on Justice at ano ho yung mga ebidensya na mailalatag po dito. Question sa ating mga kasama sa media. Kasi habang nagko-formulate sila ng question. Wala. Balikan ko lang itong ma'am, sa DSWD. Kailan makakarating yung tulong niyo doon sa labas ng Metro Manila? Kasi unahin yung tulong dito sa drivers. Kailan makakarating sa doon sa mga Calabarzon at sa iba pang mga region sa bansa? Well, sabi nga po natin, unahin natin yung mga tricycle drivers dito sa National Capital Region next week. And then susunod, of course, yung mga jeepney drivers. We're now coordinating with the DOTR kasi yung pong mga listahan ay magagaling din po sa kanila. And then after that, umpisa na rin po natin yung mga karating lugar and then hanggang makover na natin nationwide. Alam niyo po, ayaw nating patagalin yung proseso. Kaya ngayon pa lang nakikipag-coordinate na po tayo sa mga iba't ibang mga opisina. Kasi ang gusto po natin, mabahagi na rin natin ng tulong. Dahil ang objective nga natin, ma-address din natin, makatulong tayo na ma-address yung nararanasan nga ng mga drivers po natin as a result of the increase in petroleum prices. Speaking of proseso, ma'am, ano pa ang kailangang ipresenta ng mga beneficiary para makuha nila ng daglian yung ayuda na ibibigay sa kanila? Ang dadalhin lang po ng mga drivers natin sa Tuesday ay yung kanilang driver's license, valid driver's license, and photocopy of it. Yun lamang po. Dahil may certification na po ang mga local government units na sila nga po ay kabilang doon sa mga affected drivers doon sa kanilang mga lugar. So, no additional requirements will be submitted. Sige po. Good morning kay Asek Dumlao. Paano malalaman ng mga drivers kung kasama sila doon sa listahan? Kasi baka mamaya pumila sila tapos wala pala sila doon sa listahan. Yung pong kanilang mga City Social Welfare Development Officers will be coordinating with them. I understand may mga TODA po iyan, so they will be informed na itong kanilang mga members na ito ay dapat pumunta sa payout site na ito sa either sa umaga or sa hapon. So sila po yung mag-aabiso. Batay po doon sa pag-uusap natin with the City Social Welfare Officers noong nakarang araw. Tapos, Asek, since yung listahan ang galing sa LGU, how can we make sure na hindi ito mapupolitika or walang dadating na politician during the payout? We understand yung pong mga tricycle drivers ay hindi naman po makakabiyahe kung wala sila ng permit or license o yung prangkisa. Kaya kilala po o tukoy ng mga local government units kung sino-sino po yung mga tricycle drivers sa kanilang mga lugar. We trust our partner LGUs that they will include all tricycle drivers doon sa kanila pong mga city. In fact, meron nga po silang sertifikasyon na isusumite sa DSWD to attest that these are all the drivers affected in their areas.
DSWD will faithfully comply with the special provisions of the General Appropriations Act na nagsasabi dapat po walang mga politiko present sa mga payout o sa mga distribution ng financial assistance. And we've already explained this to our partners. Nakipag-coordinate na po tayo sa kanila. So we will ensure na insulated po yung ating financial distribution o financial assistance distribution from any form of political interferences. Kay ASEC Dumlao pa din po. Kanina po nabanggit ninyo na you were coordinating with the DMW and the OWA because as we speak po, marami pa din talagang nare-repatriate na OFWs. There's a batch coming in today and then there's another batch tomorrow. Linawin ko lang po, ano po talaga yung tulong na naibibigay dun sa mga OFWs na nawawalan ng trabaho at umuwi? Yes, Jervis. Sa mga salubong natin, sa mga airports, nandun po ang ating mga social workers, tumutulong po sa pag-interview, pag-debrief doon sa mga repatriated overseas Filipino workers. So, meron pong isinasagawa na psychosocial intervention. Isa po yan doon sa assistance na ini-extend natin sa kanila. And doon sa airport, kapag ini-interview, inaalam na rin po yung ibang kondisyon o yung sitwasyon ng mga overseas Filipino workers natin. Doon natin nalalaman kung kinakailangan na bigyan pa ng karagdagang intervention. Kung kaya nga po kapag sa pag-uwi nila doon sa mga probinsya, nag-instruct po kami sa field offices to do follow-through action. So pupuntahan po nila yung pong repatriated overseas Filipino worker and then ina-assess for Sustainable Livelihood Program because that's one of the programs that we are exploring to implement also. Alam naman natin, di ba, Jervis, sasabihin nila, merong apprehension sa pag-uwi dahil baka wala ng trabaho, walang pagkakakitaan. So ang ginagawa natin, ina-assess natin sila either to do or engage in micro-enterprise development or makapagpatuloy na magtrabaho through the employment facilitation track of the SLP. Pero wala pong AICs for the OFWs na umuwi. May rin kami, additional financial assistance naman for the repatriated overseas Filipino workers. So meron pong ipino-provide si DMW at si OWA and then we could come in to provide additional assistance, especially kung batay doon sa assessment ng social worker ay nakita na hindi nga po sapat or maraming pangangailangan po yung repatriated overseas Filipino worker. Thank you, ma'am. Regarding sa mga umuwing OFW, na-interview naman sila lahat, ano po? Ma'am, ilan po doon ang talagang nawalan ng trabaho dahil sa gera? Kasi meron po kaming ilang nakausap. Yung pala naman mga 5 buwan na silang walang trabaho. Well, nangangailangan naman ng tulong. Pero, tinanong ko po yan kasi para naman hindi tayo mag-create ng takot sa isipan ng mamamayan na dahil sa gera, kaya nagsiuwi ang mga ito. A good part of them, talagang wala ng trabaho. Bago pa mag-utos si Trump ng bombahin yung Iran. May idea kayo o bahagi ng confidentiality sa inyong mga pasyente sa psychosocial, ang tawag doon, psychosocial intervention? Yeah. Yung pong mga social workers natin na sumasalubong doon sa airport, meron tayong tinatawag na general intake sheet. So doon po nalalaman kung ano ba yung circumstances, ng isang overseas Filipino worker. Doon natin malalaman kung dinidisclose po ng client na gaya na po ng nabanggit nyo, matagal na siyang walang trabaho, or siya ay merong namang trabaho pero naputol dahil nga po sa krisis sa Middle East. So from there, nakaka-develop tayo ng intervention plan. It's something that we agree upon with the client. Doon po natin natutukoy kung anong pwedeng itulong po sa kanila. Maraming issue itong sangkot sa impeachment, baka ma-overwhelm ang ating mga kababayan. Hindi ko po alam kung tamang itanong, pero napaghandaan po ba ng committee yan na focus lamang? Kasi nung nakita ko, mahalaga yung pinag-uusapan, may nagtanong lamang ng ribald question, indecent to some, ay kalahati ng Pilipino, pinag-uusapan na yung artista. Baka ho naman ganyan na mangyari. Sa halip na pag-usapan yung mahalagang bagay, ang pag-uusapan kung sinong mas maganda ang legs. It was deflected successfully.
Tingin ko hindi naman. Tingin ko, yung pong committee naman is focused on yung pong substantive issues. And I think we have seen that in the previous proceedings. Pero also, sa totoo lang, hindi mo palalagpasin po ng committee din yung pong mga irrelevant na mga aspeto na binabanggit doon po sa aming proceedings. And you had seen it during the course of our deliberations. And I don't want to mention it again, but that particular matter that erupted into a national scandal, di ba? Pero hindi namin papalagpasin yun dahil in as much as mahalaga po yung main question, yung pong mga ganyang bagay, talagang dapat hong pakitaan din ng election, sa totoo lang. So, laser focus. Laser focus po kami dun sa substantive issues. Kailan nyo ina-expect na haharap si VP Sara? Do you expect her to appear at all? As we get into hearing proper, I think the Vice President will be invited to the proceedings. But like we had stated, she is free to attend and to participate, but she is also free not to attend or participate. So we give her that right to the Vice President or to any respondent. Kung sa Senate naman, I think ano yung pwedeng niyang gawin doon? I think at the level of the Senate po, ganun din po. Kasi kasama ho yun yung prinsipyo ng right against self-incrimination. So, kung ayaw mo magpakita at ayaw mo din, for example, na ma-cross-examine, pwede naman yun. Walang problema. Ay, kaya ng tanong. Wala na. Okay. So let's thank our resource persons for today. Bicol Saro Representative Terry Redon, Chair ng Public Accounts, ano? Okay. DSWD ASEC and Spokesperson Irene Dumlao, na regular guest na natin dito. At si Assistant Division Chief Joel Buwag ng DTI. Maraming salamat sa inyong pagdalo at we'll see you next Saturday.